Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1767. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa partnership. Ano nga bang ibig sabihin ng partnership at ano mga essential elements para masabi natin na ang partnership ay nag-exist? Ano nga ba ang best evidence para masabi natin na valid or nag-exist nga ba ang isang partnership? And lastly, ano ang mga characteristic ng isang partnership? So basically, papasok tayo sa introduction sa partnership. Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1767. By the contract of partnership, two or more persons bind themselves to contribute money, property, or industry to a common fund, with the intention of dividing the profits among themselves. Two or more persons may also form a partnership for the exercise of profession. So bago natin i-discuss mismo ang partnership, ang nag-govern sa law of partnership is under ng civil code. So ang rules sa isang civil partnership ay nakasaad sa civil code, sa bagong civil code, ano? So therefore, the rules on civil partnership is governed under the civil code. Yan. So, kasamahan yan ng obligations and contracts, ah, sales agency. So yan, nasa civil code yan. So ang partnership ay matatagpuan natin sa civil code. So ngayon, sinasabi sa civil code na ang partnership daw ay isang contract at isang business organization. So sabi daw, partnership is a contract. So a contract of partnership and partnership at the same time is also a business organization. Ayan. So unahin muna natin ang partnership as a contract. Yun yung mismong sinasabi sa 1767. By the contract of partnership, two or more persons, etc., etc. So yun yung sinasabi mismo sa Article 1767. So again, two or more persons bind themselves to contribute money, property, or industry to a common fund na may intensyon na hatiin yung kinita nila sa isa sarili nila o sa isa't isa. Okay? So, nag-exist ang isang partnership kapag may dalawang taong nagkasundo na maglagay ng pera nila, gamitin yung kanilang skills or labor in a lawful business na nagkakaintindihan sila na hahatiin nila yung kanilang profits at saka yung losses sa bawat isa. Okay? So, diyan pumapasok yung 1767. Dito naman, as a business organization, matatakal natin yan sa 1768. Okay? Sinasabi na ang partnership ay isang business organization na may sariling juridical personality. Okay? Na separate personality, na separate sa kanya-kanyang mga partners. Separate and distinct from that of each of the partner. Yan. So kumbaga, may mga may mga tao or grupo ng tao na nagkasundong gumawa ng isang business organization na tatawagin nilang partnership na may sariling pagkatao at personalidad na iba pa yun sa kanila mismo. Kumbaga, pwedeng makipagkontrata ang isang partnership sa pangalan niya mismo at hindi sa pangalan ng mga partners. So that's the definition of juridical personality. So nagsisimula yung juridical personality nila from the moment nagkaroon ng execution ng contract unless otherwise stipulated. Okay? So again, civil code defines partnership as a contract and as a business organization. Okay? So dito muna tayo sa 1767. Dito tayo mag-focus. Ano-ano ba yung mga essential requisites? Yan. So dito tayo. Essential requisites. Okay? What are the essential requisites para masabi natin na ang partnership ay nag-exist? Number one, dapat merong siyang valid contract. So there must be a valid contract. Okay? So pag sinabi nating valid contract,
present yung 4 elements, okey? Yung 3 elements meron tayong consent, object, and cause, okey? Yan yung ating mga essential requisites ng isang contract para masabing valid. 'Pag wala ang isa diyan, hindi valid yung contract, okey? Ayan, so present dapat yan. And then merong mga certain cases or formalities kagaya ng mga public instruments na kailangan para maging valid yung, contract 'no, kagaya ng kapag merong, immovable property. If immovable property is contributed kasi 'di ba sabi sa 767, contribute money or property. Kapag ang kinontribute ng partner is immovable property, bukod diyan sa tatlong, requisites ng isang valid contract, kailangan, ah, naka-public instrument din yung mismong contract. Ibig sabihin notaryado dapat 'yan, nakasulat, notarized, naka-public instrument. If immovable property is contributed, okey, it should be in public writing or public instrument. Should be in public instrument, 'yan. So, bukod diyan sa tatlong 'yan, dahil formal contract yung magiging partnership natin dahil may immovable property kagaya ng land, kagaya ng building, yun yung mga kinontribute, kailangan naka-public instrument 'yan, therefore notarized. Okey? 'Yan. So, yun yung unang requisite natin ano. So, yung ibang mga related dun sa tatlong essential requisites na-discuss natin yan sa contracts. Meron na akong lecture video sa mga topic na yan, check niyo na lang din, ano, ayan. So, pero in case na nalimutan, sige, ano nga ba yung mga requisites? Una, consent. Kailangan may capacity si partner na pumasok sa isang contract. Therefore, yung minors, yung insane, demented persons, or deaf and mutes who do not know how to write, hindi sila puwedeng makipag-enter into partnership. Kasi ang partnership daw ay isang contract, therefore dahil bawal sila makipag-contract, bawal din sila makipag-partnership, okey? Pero yung mga artificial persons kagaya ng partnership at corporation, puwede silang mag-form din ng another partnership, okey? 'Yan. Sa kapwa individual. So, artificial artificial, persons, kagaya ng partnership and corporation are allowed. 'Yan, puwede silang makipag-enter into a contract of partnership, okey? 'Yan. Tapos nakalagay din naman sa revised corporation code, on the part naman ng corporation na puwede rin sila makipag-partnership ang corporation. So, ina-allow din ng revised corporation code under section 35, okey? So, section 35 'to ng RCC, Revised Corporation Code. Actually, ang tawag dun kapag dalawang corporation nag-enter into a partnership, joint venture ang tawag dun. So, joint venture 'yan, joint venture 'pag two corporations nakipag-partnership sa isa't isa, okey? So, two corps nagkaroon ng partnership, 'yan. Tapos yung partnership dapat voluntary 'yan, okey? Hindi nila puwedeng ipilit sa isang taong mag-partner sa kanila kasi ang partnership ay isang fiduciary relationship. Ibig sabihin, nag-ooperate sila under the principle of delectus personae, okey? 'Yan. So, voluntary dapat, hindi sapilitan. Kasi makikipag-partner ka, trust and confidence 'yan. Nagtitiwala sa'yo yung tao, nagtitiwala ka dun sa tao, may kumpiyansa ka, okey? Hindi mo puwedeng ipilit sa isang taong pagkatiwalaan ka. Kaya voluntary dapat 'yan kasi meron tayong principle of delectus personae, delectus personae, na may kalayaan na pumili ang mga partners kung kanino sila puwedeng or gusto nilang makipag-partner. So, madi-discuss natin 'to later 'no. Pero dahil sa principle of delectus personae, hindi puwedeng ipilit ang partnership sa isang tao, okey? The second essential requisite
Aside from having a valid contract, number two is dapat may mutual contribution of money, property, or industry. Property or industry to a common fund. Yan. So, ano ibig sabihin niyan? Ang partnership ay onerous. Ibig sabihin may kapalit yan. Kapalit ng kasunduan, magko-contribute ako ng pera. So, yun yung ibig sabihin ng onerous. At saka bilateral. Okay? So, onerous yan and bilateral. O kaya naman multilateral. Kasi marami kayo eh. Okay? Bakit sinabing onerous ulit? From the definition ng onerous, ang parties ay required na magkaroon ng contribution. Kapalit nun, edi kung may kinita ang business, paghahatian nila yon. Kasi ang opposite ng onerous, gratuitous. Walang hinihinging kapalit. No? Ayan. Ano-ano yung mga property na tinutukoy dito? So, ang property na tinutukoy, it can be real property, kasi money, madali na maintindihin ng money, pera. Yung mga real property, pwedeng building, pwedeng land, no? Or kaya naman, personal property. Pwedeng tangible, kagaya ng laptop or computer, yan. Pwede rin namang intangible. So, ang personal ay pwedeng tangible, may physical characteristics. Intangible, walang physical characteristics. Yan. Pero meron din naman silang value. Kagaya ng patent, goodwill, yan. So, patent, goodwill, or yan, etc. Madami pa yan. Okay? Yun namang industry, yun naman ay skills. So, halimbawa, magtatayo tayo ng partnership, isang vulcanizing, iyo ang pera, akin ang skills, ako ang mekaniko. So, wala akong ko-contribute na pera, wala akong ko-contribute na property, pero yung ko-contribute ko yung galing ko or yung aking skills para makapagtayo tayo ng isang vulcanizing shop. Okay? So, pag sinabi nating industry, it refers to skills. Yan. So, skills yan, ha? Another one, halimbawa, magtatayo tayo ng accounting firm. Yan. So, hindi ako magko-contribute ng pera, ng property, pero iko-contribute ko yung aking pagiging accountant. Okay? So, intellectual industry. Yung mga yung mga kagaya ng car mechanic, yan. Yan yung mga physical industry or manual industry. Okay? Kaya lang, hindi lahat ng uri ng partner pwedeng mag-contribute ng industry. Kapag limited partner ka, discuss natin yung limited partner. Kapag limited partner ka, hindi ka pwedeng mag-contribute ng industry. So, limited partner cannot contribute, not allowed to contribute skills or industry. Ano ba yung limited partner? Ibig sabihin, pagdating sa liabilities, hindi ka liable sa mga liabilities ng partnership. Hanggang dun lang sa kung magkano yung ambag mo. Hindi nila mahahabol yung personal properties mo kasi limited partner ka. Limited lang ang extent ng liability mo hanggang dun lang sa contribution mo. Other than that, pag may utang pa rin ng partnership na hindi na-satisfy yung ng mga assets ng partnership, hahabulin na yung personal property ng partners. So medyo delikado rin ang partnership sa isang banda. Okay? Pero pag-uusapan natin yung limited partners na yan. Okay? So again, kung gusto mo maging limited partner, bawal kang mag-contribute ng industry. Okay? Yan. Pero pwedeng money, pwedeng property. Bawal lang ang industry or services. Pangatlong requisite, number 3, dapat ay may lawful purpose. Lawful purpose. Okay? So number 3 na tayo. So madali naman yan, ano? Lahat ng mga ilalagay na stipulations sa kanilang contract ay dapat yan ay lehitimo, lawful, hindi pwedeng unlawful. Okay?
Kapag kasi may mga stipulations na contrary sa lamog sipap, yung ating law, morals, good customs, public order, public policy, okay? Hindi na yan pwede. Okay? Void yung partnership. So, not contrary to lamog sipap. Lamog sipap. Yan. Law, morals, good customs, public order, public policy. So, if it is contrary to that, edi kahit present yung iba dyan, void na yung partnership. Ibig sabihin, hindi siya pwede. Hindi nag-exist. Okay? And number 4, the partnership ay dapat in-establish siya for the common benefit or interest ng partners, which is to obtain profits and to divide the profits among themselves, yung nakalagay dyan. Okay? So, ibig sabihin, organized siya for gain or for profit. Organized for gain or for profit. Na dapat lahat ay makikinabang. Okay? Kasi yun nga yung kanilang objective bakit tayo magpa-partnership, para kumita tayo. Okay? So, pero hindi lang naman yung exclusive motive kung bakit ka makikipag-partnership, hindi lang naman yun. Okay? Pero kapag ang inyong purpose is to exercise profession, hindi mo motibo ang kumita ng pera. Okay? Pero public service dapat. Again, kapag ang reason mo kung bakit ka nag-partnership is to exercise profession, ang main purpose mo is not profit making or realization of profit, but rather public service. Okay? Ayan. Kaya nagkaroon tayo nito. Kaya pinapayagan na yung dalawang taong may profession ay gustong magtayo ng partnership, okay, ay dahil para magbigay ng serbisyo sa publiko at hindi lang para kumita ng pera. Okay? That's the very intention of why this second paragraph was included. Okay? Yan. Next, kasunod naman natin, paano ba natin malalaman kung meron talagang partnership? Ano yung best evidence? So next slide tayo. Best evidence if na para malaman natin na may partnership is dapat meron tayong contract or kaya naman articles of contract or in the form of articles of partnership. Again, best evidence para mapatunayang meron talagang partnership. Pero nevertheless, hindi porket wala niyan ay walang partnership. Okay? Pwede pa rin magkaroon ng partnership based on circumstantial evidences. Okay? So in absence, pag wala ito, okay, circumstantial evidence. Ibig sabihin, depende sa circumstance kung ano yung ating tinitingnan. At diyan papasok ang 1769. Paano natin malalaman na may partnership kung wala silang articles of partnership? Okay? Pwede ba nating sabihing walang partnership kasi walang articles of partnership? Hindi agad-agad. Titingnan muna natin yung mga circumstantial evidence na pine-present sa 1769. Kung meron dun, di pwede nating sabihing may partnership yan kahit walang articles of partnership. Halimbawa, kapag may isang taong tumatanggap ng share sa kinikita ng isang business, that's prima facie evidence na partner siya sa isang business and therefore meron tayong partnership. So isa lang 'yon, ano? Ayan. So, pag-usapan naman natin yung ibig sabihin ng delectus personae. Yan, kasi nabanggit natin yung kanina, delectus personae. Yan. Ano bang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan ay choice of person. Okay? Pipiliin mo ang taong gusto mong makasama. Okay? Meron kang free will or may karapatan ka pumili ng isang taong gusto mong kasama sa partnership, hindi sa buhay. Ano? Sa partnership. Okay, iba na 'yon sa buhay. Okay? Ngayon, under the principle of delectus personae, may right ang isang person, okay? Right that a person has to choose or select his partners. So pag merong isang partner na gusto mong isali pero ayaw nung isa,
hindi kayo magiging okay. Okay? So, occasionally, ah, bakit pipiliin ng isang tao itong taong 'to? Kasi meron siyang perang pang-contribute, okay? Pero merong ibang mga partnership na highly personal ang nature at kailangan siya ay based on mutual trust and confidence, okay? Kaya dapat may mutuality, okay? Na lahat ng sa partnership na magkakasama ay may tiwala at merong, kagustuhang makasama sila sa isang partnership, okay? Pero yun nga, kung halimbawa naman, kahit ayaw mo dun sa tao pero kailangan mo siya, yan, puwede na rin yun. Okay, so that's the definition or meaning of Delectus Personae. Depende na yan sa kung ano yung reason bakit makikipag-partner. Basta may consent, for as long as may consent. For as long as may consent. With consent sa mga partners. Okay? Of the partners. Kailangan alam nila kung sino yung kanilang magiging partner. Kaya nga partner katuwang, kasama. Kailangan alam nila kung sinong kasama nila. Okay? Yan. So ngayon, pag-usapan natin kung ano yung mga characteristic ng isang partnership. So punta tayo sa characteristics. Okay, number one, ang partnership ay consensual. The contract of partnership is consensual. Kaya nga sinabi natin do'n sa unang slide natin, ang isa sa mga requisites or kailangan is valid contract. 'Pag sinabing valid contract, kailangan may consent, may object, may cause. Hindi sinabing kailangan nakasulat palagi, depende na lang kung iko-contribute ay immovable property. So ibig sabihin, ang partnership ay can be perfected by mere consent, okey? Halimbawa, sabi ni A kay B. Sabi ni A kay B, "B, gusto mo magtayo tayo ng ano, ng samgyupsal?" O sige, ayan, may partnership na kayo, okey. Kasi nagkaroon kayo ng meeting of minds, na makipag-contract. So therefore, perfected perfected yung ating contract of partnership dahil nga consensual ang nature ng partnership. Number two, commutative, okey. 'Pag sinabing commutative, yung contribution ng bawat partner is considered equivalent contribution ng iba pang partners. Kumbaga hindi naman kayo parang ano, 'pag nag-contribute ang isa't isa ibig sabihin okey kayo dun sa mga contributions. So again, contribution of each partner kahit ano pa yan, pera, property, or industry, is considered equivalent contribution of other partners. Okay? Contribution of each partner is equivalent of contribution of other partners. Of other partners. Yan, other partners. Number three, ang partnership daw ay principal. Yan, ibig sabihin, hindi siya nakadepende sa kahit anong contract para mag-exist or para maging valid. It can stand on its own, okay? Does not depend on other contracts. Kasi kapag siya ay nakadepende, accessory contract 'yun. So, kaya niyang mabuhay kahit walang ibang contract, basta siya lang, okay? 'Yan. Number four, ang partnership daw ay bilateral or multilateral. Bilateral or multilateral, okay? Ibig sabihin niyan, it can be entered into by two or more persons, okay? Kung saan yung kanilang karapatan and obligations ay reciprocal. Can be entered into by two or more. Yan, puwedeng maramihan sa isang contract. Yan, yun yung ibig sabihin ng multilateral. 'Pag dalawa, eh, bilateral. 'Pag tatlo na kayong nasa isang kontrata, multilateral na yun.
Number 5, ang partnership daw ay, nominate. So, ibig sabihin ng nominate natin sa ating law on contracts, meron siyang sariling, pangalan na binigay ang batas. Okay. By the contract of partnership, dito pa lang, eh, oh, may sarili siyang pangalan na contract. Okay. Special name given by law. Given by law. Yan na nga yung Article 1767. Number 6, ang partnership ay preparatory. Preparatory. Okay. Ibig sabihin, kailangan niyo muna mag-enter ng contract of partnership bago kayo makipag-contract pa din sa mga susunod na panahon. So, isa siyang paraan para yung iba pang contracts na papasukin ng partnership ay maging okay para mag-pursue kayo ng business. Okay. So, preparation for other contracts. Preparation for other contracts to be pursued by the business. By the business. Kasi kung wala kayong contract of partnership, tapos nakipag-contract yung partnership niyo na wala naman kayong contract, eh di mahirap yon. Kailangan ay meron kayong, contract of partnership. And then lastly, number 7, ang partnership daw ay onerous. So na-discuss natin 'to kanina 'no. Ibig sabihin ng onerous, meron silang kailangang ibigay. Okay. So, may contribution. Contribution of money, property, or industry. Okay. So ito yung mga characteristics ng isang partnership: consensual, commutative, principal, bilateral, nominate, preparatory, and onerous. So yun, dito nagtatapos yung discussion natin tungkol sa 1767. Hindi na natin diniscuss yung advantages tsaka disadvantages. Although marami yan, pero hindi natin diniscuss. Again, ang 1767 is introduction sa partnership. Ano bang ibig sabihin ng partnership? Basically, dinefine na yan sa 1767. Ano yung mga kailangan na present na requisites para magkaroon tayo ng isang partnership? Okay. Ano ang mga characteristics ng isang partnership? Okay? So kung medyo nabilisan ka, ulit-ulitin mo lang lecture natin and I'm sure makukuha mo din yan. And like kong sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!